Kontrobersyal na naman ngayon ang Thai transgender billionaire na si Ann Chakrajutatip dahil sa issue ng kanyang kumpanya at sa mga issue sa loob ng Miss Universe organization na pagmamay-ari niya. The Philippine Showbiz List presents issue na hinaharap ngayon ng may-ari ng Miss Universe na si Ann Chakrajutatip. Bankruptcy. Sa ulat ng Bangkok Post noong August 31, 2023, nabawasan umano ang halaga ng shares ng JKN Global Group PLC, ang kumpanyang nagmamay-ari ng Miss Universe Organization matapos ang pahayag ni Ann na hindi kayang bayaran ng kanyang kumpanya ang 609 million baht na halaga ng debentures. Samantala, naglabas din ng hiwalay na pahayag si Ann tungkol sa financial situation ng kanyang kumpanya. Ito ay sumunod pagkatapos na iniulat na siya ay nag-file para sa debt rescue sa Central Bankruptcy Court ng Thailand sa gitna ng pagbagsak ng halaga ng shares ng kumpanya. Sa Instagram post noong November 9, 2023, sinabi ni Anna ang Miss Universe Organization ay nananatiling number 1 priority niya sa kanyang buhay. Anya, gaano man ito kasaya o sakit, our universe must go on. Dapat na mahusay at dapat manatili sa tuktok bilang legendary beauty Olympic sa buong mundo. Sinabi rin ni Anna na isasakripisyo at gagawin niya ang lahat para makamit ang great success of our universe. Paula Sugart steps down as president of Miss Universe Organization. It's the end of an era dahil inihayag ni Paula Sugart ang kanyang pagbitiw sa Miss Universe Organization bilang presidente. Si Paula na nagsilbing presidente ng organisasyon mula noong 2001 ang nagbalita sa mga manonood sa preliminary competition ng 72nd Miss Universe pageant na ginanap sa El Salvador. Ang pag-alis ni Paula ay kasunod ng balita na ang may-ari ng Miss Universe ay nag-file ng bankruptcy sa kanilang bansa. Ngunit sinabi ng mga insiders na ang pahayag ni Paula ay hindi kaugnay sa nasabing balita at ito ay matagal ng plano bago pa man ito mabunyag. Sa kanyang talumpati, ipinahagi ni Paula ang kanyang unang pangamba ukol sa pag-host ng Miss Universe sa El Salvador. Sa kabila ng kanyang mga pag-aalinlangan, pinuri niya ang bansang El Salvador dahil sa pag-surpass nito sa inaasahan. Nilinaw din niya na ang kanyang anunsyo ay wala nang kinalaman sa kaganapang ito at matagal ng plano bago pa lumabas ang balita. Nananatili raw siya dahil sa kanyang tiwala sa El Salvador at pagmamahal niya sa Miss Universe brand. Naniniwala rin si Paula na ang Miss Universe ay hindi lamang tungkol sa isang babae, kundi tungkol sa community, passionate fans, ang mga title holders at national directors na nananatiling nakatuon sa brand sa hirap at ginhawa. Dahil sa mga ito, mananatiling matatag ang Miss Universe brand. Naging bahagi ng MUO si Paula noong 1998 nang italaga siya bilang Vice President of Production. Ang kanyang mga responsibilidad ay sumasaklaw sa pangangasiwa sa lahat ng mga transaksyon sa negosyo at pangangasiwa sa paggawa ng annual live worldwide telecast. Sa pagpapatuloy ng kanyang talumpati, binigyang diin ni Paula ang kahalagahan ng komunidad at pagkakaisa sa loob ng Miss Universe brand. Ipinagmamalaki niya ang mga nagawa ng organisasyon na ngayon ay sumasaklaw sa pag-alis ng mga requirements na humahadlang sa mga ina at married women sa pagkikipagkompetensya, pati na rin na pag-alis ng age restrictions at ang malugod na pagtanggap sa mga transgender women sa pageant. Ibinahagi rin ni Paula ang mga mahahalagang katangian na dapat taglayin ng isang transformational leader, mga insight na nakuha mula sa kanyang 2 dekada na karanasan sa Miss Universe. Malaman naman ang mga sumunod na mensahe tungkol sa kahulugan ng transformational leadership. Anya, ang transformational leadership ay hindi tungkol sa isang tao lang. Ito ay maaari at dapat ay tungkol sa paglalagay ng mga pangangailangan ng team sa lahat ng bagay sa pagbuo ng isang vision para sa hinaharap. Nakikiramay rin ito na lampas sa pansariling interes, nakatuon sa pagbuo ng confidence sa pamamagitan ng inspiration and teamwork, hindi ang insecurity and chaos. Dapat din daw ay tungkol ito sa motivation, hindi denigration. At higit sa lahat, ito ay dapat tungkol sa honesty, respect, integrity, and living by your word. Sa huli sinabi niyang, one cannot just talk the talk, one must walk the walk. Lupita Jones ousted as National Director of Miss Universe Mexico.
Ang Mexico ay ang bansang mag-host sa 73rd Miss Universe na magaganap sa 2024. Kaya't may babala si Miss Universe 1991 Lupita Jones. Si Lupita ang unang Mexican na nagwagi bilang Miss Universe noong May 17, 1991 na ginanap sa Las Vegas, Nevada, USA. Simula noong 1994, si Lupita na ang naging direktor ng Nuestra Belleza Mexico, ang organisasyon ng pageant na nagpapadala ng mga kandidata sa Miss Universe, Miss World at Miss International. Laman ng usapan ang kontrobersyal na pahayag ni Lupita ukol sa 73rd Miss Universe na magaganap sa kanilang bansa sa darating na taon. Sa wikang Mexican-Spanish at sa pamamagitan ng Instagram live broadcast, binalaan ni Lupita ang mga nagbabalak na mamuhunan sa Miss Universe 2024 na gaganapin sa Mexico na maging maingat. Ito ay dahil batid nila ang pagkakaroon ng financial problems ng organisasyon at ang dami na nag-aakusa ng fraud o panloloko laban sa bagong may-ari ng Miss Universe organization. Hindi direktang binanggit ni Lupita ang pangalan, ngunit maliwanag na si Anja Crajutatip ang kanyang tinutukoy. May malaking tsansa na ito ang dahilan kung bakit siya pinalitan bilang National Director ng Miss Universe Mexico matapos ang kanyang social media broadcast. Inalis si Lupita sa kanyang posisyon ni Raul Rocha Canto, ang may-ari ng franchise ng Miss Universe at kaibigan ni Anne, pagkatapos ng Miss Universe 2023 coronation noong November 18, 2023. Bago pa man mawala ng posisyon, natuklasan na ni Lupita ang mangyayari dahil sa mga chismis na umabot sa kanya. Kaya't sinabi niya na, Miss Universe has not confirmed anything to me, although everything indicates that what is being said is true. Binigyang daan ni Lupita na maaaring may kaugnayan din na kanyang pag-alis bilang National Director ng Miss Universe Mexico sa hindi pagsama ni Melissa Flores sa top 20 ng 72nd edition ng Miss Universe. Nakuhanan pa ng video ang pag-alis niya mula sa venue ng Coronation Night nang matapos ang bigong pagpasok sa top 20 ng representante ng Mexico na si Melissa Flores. Michelle D's exit during TV guesting in Mexico. Nababahala naman ang mga netizens matapos lumabas si Miss Universe Philippines 2023 Michelle D sa isang guest appearance sa Mexican TV show na Venga la Alegría, kasama ang mga kapwa Miss Universe contestant. Ang viral video ay naging paksa ng maraming online speculation at tampok sa video ang ilang Miss Universe contestant kasama si Anja Crajutatip nakangiti at tumatawa habang nagpapakuha ng mga larawan. Sa video, makikita si Ana sinanyasan ng isang babae sa likod ng kamera na lumapit. Pagkatapos ay nakita ang mga tauhan na papalapit kay Michelle na tila humiling sa kanya na samahan sila habang ini-escort siya mula sa lineup. Ang Miss Universe Philippines organization naman ay naglabas ng opisyal na pahayag nitong November 21, 2023 upang itanggi ang mga aligasyon na hindi patas na tinanggal si Michelle sa lineup dahil sa diskriminasyon at si Ana nag-utos kay Michelle na umalis sa entablado. Sinabi ng MUPH org na natapos na ang segment sa oras na kinunan ang video. At si Michelle, na hindi gaanong maganda ang pakiramdam dahil sa demanding na schedule, nag-excuse at umalis sa programa para uminom ng tubig. Anne's viral move on video with Michelle. Bukod dito, isa pang video clip ni na Michelle at Anne ang usap-usapan ngayon sa social media. Makikita sa video na parabang nasa isang live telecast si Anne nang lumapit at kausapin si Michelle. Si Anne ay nagsasalita ng Thai na may kasamang Ingles, kahit hindi lubusang mauunawaan ang kanyang sinasabi. Ngunit malinaw na madalas siyang banggitin ang salitang move on. Ayon sa interpretasyon ng mga netizens, sa pagsasaling tila sinabi ni Anne kay Michelle na plano niyang gumawa ng kantang may titulong Moving On upang tulungan ang mga Pilipino na makalimutan ang pangyayari kung saan hindi nakapasok ang pambato ng Pilipinas sa top 5 ng Miss Universe 2023. Sa nasabing video ay pinaunawa rin ni Anne na wala umanong nangyaring manipulasyon o pandaraya sa resulta ng Miss Universe 2023. Kaya naman ito ay muli nagdulot ng galit sa mga Pinoy fans. Ilan sa mga nagbigay ng kanilang reaksyon ay ang malapit na kaibigan ni Michelle na si Rian Ramos. Sa kanyang Instagram stories, agad na inirepost ni Rian ang viral na video ni Michelle at Anne. Ayon kay Rian, hindi niya ikinatuwa ang tila harapang pamamahiya ni Anne kay Michelle. Sa video, tila kita sa mukha ni Michelle na hindi siya komportable, ngunit tuloy pa rin daw ang pagsasagawa ni Anne ng interview sa kanya. Caption ni Rian sa kanyang IG story, I don't like how this looks. My stomach is turning. Buti marespeto yung kaibigan ko. Sila. Ewan. Kayo na lang ang humusga. Tap niyo for the full uncomfortable video. Tila naman daw na misinterpret ng Pinoy fans ang mga sinabi ni Anne. Dahil ayon sa isang Filipino translator, sinabi raw ni Anne sa video na kailangan niyang uminom ng gamot para makamove on sa resulta ng 72nd edition ng Miss Universe. Binanggit din daw niya ang salitang naloko na, ngunit hindi niya tinutukoy kung sino. Sinabi rin daw ni Anne na maglalabas siya ng kantang Move On na kinakailangan niya ito o ito ang kanyang gamot para makamove on. Samantala, si Miss Grand Philippines 2021 Samantha Panlilio ay nag-comment sa ito ng video at sinabing, konting respeto naman.
yan. Nagkomento din si Michelle sa video ng hashtag na WMMO na di umano ay may kinalaman sa walang mag-move on at charot o ang slang na biro lang. Ang kanyang mga komento ay hindi na makikita ngayon dahil borado na ang mga ito. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!